Datan ay inaasahan ko ang lahat na tumayo para magbigay galang po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. At tayo po ay babasa sa Isaiah, Kabanatang Siyam, ang talata po ay 6. Sabi po dito sa Tagalog, sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, at walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So pagpalain po ang salita ng ating Panginoon, tayo po ay sandali ang manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat ikaw ay dakilang Diyos. At salamat po sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos at Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya po nagpapasalamat kami Panginoon sa inyo dahil ikaw po ang humahawak sa bawat buhay namin. Salamat for the provision, salamat po sa lahat ng mga bagay na iyong pinagkakaloob sa amin. At ngayon Panginoon ay dadalangin kami sa iyo na nawa po ay aming dalangin na samahan niyo po kami ng inyong Santong Espiritu at bigyan po nawa ninyo kami ng unawa mula sa inyong mga salita. At dalahin ko po na bigyan niyo po ng kapangyarihan ang pangaral sa umagang ito upang kumilos sa bawat puso at isipan ng bawat mga kapatid. At nawa aming Ama, makapagbigay kami ng mataas na papuri at walhati sa pangaral na ito. O Panginoon natin Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, panakal at pagsamba, itong aming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pwede na po kayong maupo. So, ang pamagat po ng ating pangaral po sa umagang ito ay pinamagatan natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At ang layunin po ng ating pangaral sa umagang ito, mga minamahal na kapatid, ay maunawaan natin kung ano nga ba ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan. So yun po yung purpose ng ating pangaral po sa umagang ito. Ramdam niyo na po ba yung lamig ng simoy ng hangin? Kanina po, nagkukwentuhan kami. Hindi na po ako nag-ventilador kagabi dahil ramdam ko na every time na magbe-ventilador, pagdating ng mga madaling araw, giniginaw na ako. Sapagkat ramdam na po natin yung simoy ng hangin. At ito po ay nagbibigay ng senyales na malapit na ang Kapaskuhan. So 3 araw na lamang mula ngayon ay magse-celebrate na ang buong mundo ng Kapaskuhan. Kita na natin yung traffic sa mga karsada at yung mga tao po ay aligagana sa paghahanda. Punta dito, shopping dito, at marami pang ibang ginagawa yung karamihan. Iba naman po, nagsasabit ng Christmas lights, nagsasabit ng mga parol, para sa kanilang pag-celebrate ng Kapaskuhan. Iba naman po, nagpapatugtog na ng mga Christmas songs. At mayroon pang ginawang sayaw, yung iba, sa mga Christmas songs na ito. Talagang ang mga Pilipino po, talaga ay creative sa ilang mga bagay, pagdating po sa mga bagay na ito. As I go back sa aking pagkabata, tuwing sasapit po ang araw ng Pasko, malungkot ako. Bakit ako malungkot? Ang isa sa mga dahilan po kung bakit ako malungkot pagka darating ang Kapaskuhan ito, kasi wala po akong bagong damit. Yun yung malungkot ako. At yung ibang mga kalaro ko po, nung ako po ay bata, meron silang mga damit, meron silang mga bagong laruan. At ako ay nakakaramdam ng inggit sa puso kasi wala akong mga bagay na gano'n. Hindi lamang po yun. Pagkatapos namin ng Christmas, during Christmas, pagkatapos nun, malungkot din ako. Bakit naman din ako malungkot? Kasi kakaunti yung aking nakuha aginaldo. At kung pagkukumparahin ko po yung aginaldong nakuha ng kuya ko sa akin, eh napakalaki ng agwat ng aming aginaldo. Samantalang, yung iba po, ay meron na silang malaki na yung aginaldo nila at meron pa po silang may susuot na bagong damit. At isang araw, isang gabi, ay hindi ko makakalimutan itong araw na ito sapagkat ito po ay desperas ng Pasko. Ang nanay ko, sinama kami sa palengke. This is December 24 siguro. Gabing-gabi na. Almost alas 8 na siguro ng gabi. Kung gano'n, basta madilim na ang gabi. Sinama niya kami sa palengke para ibili kami ng damit na susuotin namin pagdating ng Kapaskuhan. It was very dramatic para sa akin kasi alam ko, dama ko sa nanay ko
yung puso ng isang ina na gusto niyang mabigyan ng bagong damit yung kanyang anak para hindi naman mukhang kawawa pagdating ng December 25. Hindi ko nga po alam kung inutang pa ng nanay yung pambili po ng aming damit namin magkakapatid. Yung mga bagay na nabanggit ko po sa inyo mga kapatid ay karaniwan ng ginagawa ng mga tao tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ito yung mga tradisyon at ito ay dito nakabase ang ilan kung paano ipagdidiwang ang nasabing okasyon. Pero ito ba talaga ang tunay na diwa ng Pasko? Na magkaroon po ng bagong damit, may mayahandang masarap na pagkain, may bigayan ng regalo at ano-ano pa. Naunawaan ba natin mga minamahal na kapatid kung bakit may Pasko at bakit natin ito ipinagdidiwang? Malinaw ba sa atin kung ano ba yung tunay na diwa ng Pasko? This morning ay tatalakayin natin yung 3 punto po na ating binasa sa Isaiah chapter 6. At itong mga punto na ito mga kapatid ay binubuo po ng 3 punto. Una, sa verse 6 letter A, makikita natin yung unang punto natin na pinamagatan natin the promised Messiah. Sa Tagalog po, ang pangakong Mesyas. Pangalawang punto natin, makikita nyo sa verse number 6 letter B, the dominion of the Messiah. Ibig sabihin sa Tagalog, ang pamamahala ng Mesyas. At yung huling punto natin mga kapatid ay yung makikita sa verse 6 pa rin po letter C na pinamagatan natin the distinctive titles of the Messiah. Sa Tagalog, ang mga katangi-tanging titulo ng Mesyas. So unahin natin yung ating punto. Unang punto natin ay the promised Messiah o pangakong Mesyas. So basahin ulit natin yung unang bahagi. Sabi diyan sa Isaiah chapter 9 verse 6 letter A, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. So meron po akong tanong sa inyo, bakit kailangan na ipanganak ang isang bata at ibigay ang isang lalaki? So sa talata kasi malinaw po na sinasabi na meron pong ipapanganak na isang bata at mayroong ibang ibibigay na isang anak na lalaki. Pero ano po yung dahilan? Ano po yung pangailangan? Bakit kailangan ibigay yung batang ito? Bakit kailangan may isilang po na isang bata? Kinakailangan po mga kapatid na ipanganak ang isang bata at ibigay ang isang lalaki sapagkat may ilang mga dahilan po kung bakit kinakailangan itong ibigay. Una, ang tao mula nung magkasala, yung ating mga magulang si Adan at si Eva, sila po ay napunta sa kadiliman. Kanina sa ating Sunday school, nabanggit ko po sa inyo, nung magkasala si Eva at si Adan, nung kainin nila yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, after nun, nahiwalay na sila sa Diyos. At sila po ay nabuhay sa kadiliman. Pangalawa, yung kanilang pagkakasala pong ginawa ay nagdulot ng puot ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. Napuot ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. And then, ang pangatlo po mga kapatid, yung pagdudulot po ng kanilang kasalanan ay nagdulot po ng hatol na tayo ay dapat parusahan. Ang katotohanan po nun mga minamahal na kapatid, may hatol na po ang Diyos sa atin. Dahil po sa kasalanan na siya pong ginawa na ating mga magulang at naipasa po sa atin. So, kinakailangan merong isang Diyos, may isang tao na dapat gumawa ng mga bagay na ito para mawala po tayo sa puot ng Diyos. At sa umpisa pa lamang pong talata, chapter 1, verse 4 ng Isaiah, ay kitang-kita natin kung paano dinescribe ni Isaiah ang bansang Israel. Kung paano nila winanghalaga ang Diyos at kung paano nila hindi iginalang ang ating Diyos. Kung titingnan niyo po yan sa Isaiah chapter 1 verse 4, ay may mababasa tayong ganitong tala. Ang sabi dito, bansang salaring, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawan ng kalikuan, pinapayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nagpakalayo na nagsipurong. So dito sa talatang ito, kitang-kita natin kung paano nila niwalang halaga ang Diyos. Kung paano itong bansang pinili ng Panginoon, hindi nila iginagalang ang
Panginoon. At sabi pa sa talata, pinapayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel. So, yung hatol ng Diyos sa kanila, yung declaration sa kanila na sila'y masama, kinakailangan magdulot ito ng parusa para sa kanila. At hindi lamang po yun, mga minamahal na kapatid. It is generally speaking, tayo po lahat ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, mga matanda, mga bata, lahat po tayo nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Ang sabi sa susunod na tala, at walang sino mang nakaabot saan po sa kaluwalhatian ng Diyos. So we miss the mark. Ibig sabihin, hindi natin natupad, hindi natin nagawa kung ano man yung ninanais ng Panginoon na maabot natin yung kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin na kinapos tayo. Kumbaga sa basketball ay kinapos tayo, hindi natin nalamangan yung kalaban. At ang nais ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ay makaabot tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi po ito nangyari. At alam niyo mga kapatid, kung ano ang pinataw na parusa sa atin ng Diyos dahil hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, ay nakalagay sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kamatayan daw po ang kabayaran ng kasalanan. Dalawang kamatayan po ang naranasan ng ating mga magulong at hanggang ngayon nararanasan ng mga tao. Physical death and spiritual death. Namamatay ang lahat ng mga tao. Mga bata, mga matanda, namamatay sila. Walang pinipiling edad. May namamatay na bata, may namamatay na matanda, may namamatay na binata. Walang pinipiling edad po ang kamatayan. Bakit natin nararanasan ang mga bagay na ito? Ito po ay nararanasan natin dahil po sa minana nating kasalanan. Hindi natin matatakasan ito. Darating ang isang pagkakataon na mamamatay tayo, pero pagkatapos ng ating pagkamatay, tayo po ay haharap at tayo magkakaroon ng paghukom. Yan po yung nakatala sa Hebrew chapter 9 verse 27. Tinakda minsan sa tawang mamatay at pagkatapos nito ay paghukom. There will come a judgment. Hahatulan tayo ng Diyos pagkatapos ng buhay natin. At ito po ay naranasan natin dahil sa kasalanan ng minana natin sa ating mga magulang. Nahiwalay tayo sa Diyos. That is spiritual death. Kaya, kinakailangan po na tayo po ay bigyan ng Diyos ng pag-asa. Dahil wala tayong pag-asa. Ikaw at ako ay nasa hatol ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, katulad ng ginawa ng bayang Israel na Diyos, tayo'y mapapahamak at patuloy na mamumuhay sa kadiliman. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos dahil siya ay nangako. Ano yung pangako niya? May isang batang ipapanganak. May isang isisilang na lalaki. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang kanyang purpose kung bakit siya isisilang? Kung bakit siya ipapanganak? Una, isisilang ang ating Panginoong Jesucristo upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung talata po na ating binasang Isaiah chapter 9 verse 6, isa po itong hula. Isa po itong hula ng pangako. Hindi pa po ito nangyayari. Hinuhula pa lamang po ni Isaiah na mayroong ipapanganak na isang lalaki at isisilang na isang bata. At ang katuparan po nito mga kapatid, ang isang pangako ni Isaiah dito na kung paano ipapanganak ang batang ito ay makikita natin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Isa itong hula tungkol sa isang dalagang maglilihim. Sino po yun? Si Maria. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 1 Isaiah chapter 7 verse 14, papasahin ko po sa Tagalog. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. God will give them a sign. Ano yung sign po na ibibigay sa kanila? Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. So ano yung hula po mga kapatid? May isang maglilihing dalaga. It is walang iba kundi ang si Maria. Siya po yun. At alam natin kung paano po yung mangyayari sa kanyang paglilihi. She will be conceived by the Holy
Spirit. Ganun yung magiging kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ikukumpara natin itong hula na ito po ay natupad sa bagong tipan. Yung pagitan ng Isaiah hanggang sa Matthew sa bagong tipan, it is estimated na 700 years bago matupad. Napakatagal bago matupad. Pero ang totoo po nun, nangyari po yung hula. Saan nangyari yung hula? Titingnan natin yung Matthew chapter 1 verse 21 and 23. Makikita natin dito na ito na yung katuparan ng hula ni Isaiah sa chapter 9 verse 6. So samahan niyo po akong basahin natin ang Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Sabi dito, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. So pinangalanan na yung kung sino yung ipapanganak na lalaki. Ano pangalan niya? Jesus. Ano ang purpose ni Jesus kung bakit siya ipapanganak? Sabi sa verse 21, sapagkat iniligtas niya ang alin po, ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. That's the purpose. Yun po yung purpose kung bakit isisilang ating Panginoong Jesucristo. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At bakit ito nangyari? Sabi sa verse 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sino yung propeta na iyon? Si propeta Isaias na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanila ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Tugma po ba mga kapatid sa Isaiah chapter 7 verse 14? Kung ano yung naganap na hula. Diba naganap po mga kapatid? Nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon na mayroong isang lalaki. Ano yung pangalan niya? Jesus. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At kung ating titingnan ito mga kapatid, kitang-kita natin kung paano ito nangyari. Kung titingnan nyo sa Luke chapter 2, kung babasahin po natin yung verse number 16, talaga naman nangyari po ito sa kapanahunan sa Luke chapter 2 verse 18. At ang sabi dito, at sila'y daling-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasab-saban. So itong hula ng Panginoon na magkakaroon, ipapanganak ang isang lalaki sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkatotoo po. At ang purpose ng Panginoon ay para iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasama po tayo doon, mga minamahal na kapatid, na kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay isinilang sa mundong ito para magbigay ng pag-asa sa atin. Sapagkat tayo po, wala tayong pag-asa sa buhay natin, namumuhay tayo sa kadiliman, wala tayong kinikilalang Diyos. Tayo po ay papunta saan? Sa kabulukan. Tayo ay papunta sa kapahamakan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nagbigay siya ng pag-asa. Mula nang magkasala si Eva at Adan hanggang sa panahong ito, walang pag-asa ang bayang Israel. Walang pag-asa ang tao. Kaya nga, napakagandang tingnan natin yung pangalang Emmanuel. Ibig sabihin, sasa atin ang Diyos. Sasama sa atin ang Diyos. Mamumuhay siyang kasama natin. Pero ang totoo nun, tayo po ay wala tayong Diyos. Hindi natin kinikilala ang Diyos. Wala tayong pagpapahalaga sa Diyos. Pero mismo ang Diyos ang nagbigay ng inisyatibo para mapalapit siya sa atin sa pagpamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga, hindi lamang po ang pagbibigay ng Panginoong Hesukristo sa atin, yung kanyang pagpanganak, ay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Isa rin po itong pagpapamalas at pagpapakita ng Diyos ng kanyang dakila at napakahanga-hangang pag-ibig at awa. Bakit? Sapagkat katunayan po mga kapatid, ibinigay niya mismo ang kanyang bugtong na anak. Kanina dinidiscuss natin yung about sa Sunday School. Tinitingnan natin yung pagbibigay ng Panginoong Jesucristo, pagbigay ng Ama sa Panginoong Jesucristo. At alam kong familiar po kayo sa talatang ito na John chapter 3 verse 16. Meron po bang may kabisado nito? Diba? Kabisado nyo ito at alam niyo po itong talatang ito. At kaya nyo po basahin natin sa John chapter 3 verse 16 upang makita natin kung gaano kadakila, kung gaano kalaki, kung gaano kahanga ang pag-ibig at awa ng Diyos sa bawat isa
sa atin. Ang sabi ng John chapter 3, verse 16 to 18. Babasahin po natin sa wikang Tagalog. Sapagkat, ano sabi diyan? Gayon na lamang ang alin? Ang pagsinta o yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Paano niya pinakita yung kanyang dakilang pag-ibig, yung kanyang awa, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung binigay na pag-asa sa atin. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Kung sino man ang sasampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon ay hindi raw kung mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng habang buhay na pakikisama sa Diyos kung tayo po ay sasampalataya. Kaya niya ibinigay ang kanyang buktong na anak dahil sa pag-ibig niya sa atin. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Hindi ibinigay ng Panginoong Ama, ng Ama, ang Panginoong Jesucristo para hatulan ng sanlibutan. Hindi po. Binigay niya ang kanyang anak upang ang sanlibutan po ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya, ang sabi sa verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Sapagkat, di ba may hatol tayo? Ano ang hatol sa atin? Kamatayan. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo daw po ay sasampalataya mismo sa anak, ang sabi sa talata, hindi tayo hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng buktong na anak. Ang Diyos na mismo, mga minamahal na kapatid, ang gumawa ng paraan upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Dahil kung tayo lamang ang Kanyang aasahan, wala ang aasahan ng Diyos sa atin. Hindi tayo magpupusa na lumapit sa Kanya, pero salamat sa Diyos, siya po mismo ang nagbigay ng inisyatibo. Siya mismo ang gumawa ng paraan para lumapit siya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buktong na anak. Yun po ang dahilan kung bakit umiibig tayo sa Diyos ngayon. Hindi naman tayo ang unang umibig sa Diyos. Sino ba ang unang umibig? Siya ang unang umibig sa atin. Sabi ng John chapter 1 verse 10. At ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ay ginawa ng Panginoong Jesucristo hanggang sa krus ng kamatayan. Tiniis niya po yung lahat ng pagtitiis na ito sapagkat meron siyang isang layunin. Yun po ay para tubusin tayo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, para magkaroon tayo ng pag-asa mula sa Diyos. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, huwag kang malungkot kung wala kang magagong pagkain sa darating na Pasko. Baka mamaya nalulungkot kayo, katulad ko, nalulungkot ako. Nung bata ako, wala kasi akong bagong damit. Naiingit ako, nanaintindihan doon sa mga kalaro ko kasi meron silang bagong damit, meron silang laruan. At sila po ay kumakain ng hamon, di ba? Tuwing Pasko, doon lang tayo nakakain ng hamon, ano pa? Queso de bola, ano pa? Spaghetti, ano mang masasarap na pagkain na po pwede nating handa. Huwag kayong malungkot, mga minamahal na kapatid, kung wala po yon. Kung wala kang bagong damit, kung wala kang malulutong na pera na matatanggap, kung hindi kayo kumpletong pamilya, dahil ang tunay na kahulugan at diwa ng Pasko ay tungkol kay Kristo at hindi tungkol sa atin. Kasi minsan ganun eh. Ang malungkot po mga kapatid nowadays, ang Pasko nagiging yun na nagiging trending. Kinakailangan may ganito, kinakailangan may gano'n. At kitang-kita natin sa social media, pagdating ng Pasko, sakalan sila nagpapamigay. Sakalan sila gumagawa ng mga mabuti. Para sa isa pong mayroong relasyon na tunay na pagkakilala sa Panginoon, dapat araw-araw ay Pasko. Di naman kinakailangan tuwing December 25 mo lang gugunatain ang biyaya ng kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pwede mo siyang puntain araw-araw. At hindi po tayo dapat malungkot dahil ang totoo doon, mga kapatid, ay ang Pasko ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na isinilang sa sabsaban at ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa awa at pag-ibig niya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ito po ang tunay na mensahe ng pag-asa ng Kapaskuhan. It is not all about giving. It is not all about
ourselves, mga minamahal na kapatid. Ito po ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat magalak ka. Dapat maging masaya ka. Dahil ang Panginoong Jesucristo nagbigay ng napakalaking pag-asa sa bawat isa sa atin. Di po ba? Kaya nga, kung titingnan natin, mga minamahal na kapatid, yun yung reason kung bakit manganganak, ipapanganak ang isang lalaki at isisilang ang isang bata. Pero hindi nagtatapos dun, mga minamahal na kapatid, ang pagbibigay ng pag-asa ng Panginoon sa pagsilang ng batang ito. Dahil kaalinsabay nito ang kanyang gagawin sa kanyang bayan pagkatapos na siya ay mapako sa krus. Ano yung gagawin niya? Hindi natatapos ang gampanin ni Jesus sa krus. Ito ay hudyat ng pasimula ng kanyang pamamahala sa atin. So ito po, dadako tayo sa ating pangalawang punto, at yan po yung the dominion of the Messiah. Ang pamamahala ng Mesias. Yan po ay makikita natin, mababasa natin sa verse number 6, letter B. Ano ang sabi dyan sa Isaiah chapter 9, verse 6, letter B. Sabi dyan, at ang pamamahala ay maaatang saan? Sa kanyang balikat. Sa English na tala po, mga kapatid, ito po ay mayroon pong banggit na the government shall be upon his shoulder. So ano bang ibig sabihin ng government dito? Ano bang ibig sabihin ng salitang pamahalaan dito? Ang salitang government ay binigyan ng kahulugan ng salin ng Tagalog na dominion. Kung titingnan niyo po yan sa ibang salin, ang ano po niyan, dominion. Ang ibig sabihin ng dominion po sa Tagalog ay pamamahala. Pero ang iba po ay pinakakahulugan ito ng kapangyarihan at pagkakaroon ng sovereignty, sovereign, at o dakilang kapangyarihan. While samantalang yung upon his shoulder naman ay sumisimbol po sa pagkakaroon ng karapatan, ng maharlikang karapatan at kapangyarihan. So kung pagsasamahin po natin itong tala na ito, and the government shall be upon his shoulder, makakabuo tayo ng mga kaisipan o ideas tungkol kung ano po yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa balikat ni Jesucristo ang banal na pamahalaan ng pasanin niya ang krus para sa ating mga kasalanan. Nang mamatay po ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, napasa kanya na po ang pamamahala. Ang sabi ng isang talata sa Matthew chapter 28 verse 10, ibibigay sa kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. So, yung lahat ng kapangyarihan, siya na po ang mamamahala doon. Sapagkat sa pamamagitan ng gawang ito, ay natalo ni Jesus ang kasalanan. Hindi lang ang kasalanan na natalo ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay napako sa krus. Pati po yung kamatayan at pati po yung diablo. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Calvary. Sa ganitong Quran, ay dinisarmahan niya rin po ang spiritual na pinuno at otoridad. Ang totoo nun po, mga kapatid, tayo po ay nasa pamamahala ng diablo. Ang ating ama, nung hindi pa tayo nililigtas, siya po yung ating ama. The devil is our father. Ang sabi ng John 8 verse 44, kung ano daw nais ng amang diablo natin, yun ang ginagawa natin. Pero nung siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, yung lahat ng mga bagay na ito napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang pag-asa natin at yung pagpapalaya at yung kapayapaan para sa bayan ay ng Diyos ay naitatag na si Kristo ay nagtiis sa krus. Yun po ang nangyari. Yun po ang nangyari po. Siya mismo, mga kapatid, ay nakaupo sa kanan ng trono ng Panginoon. After ang Panginoong Jesucristo po ay mamatay, di ba siya po ay nabuhay? Namatay pa po ba siya? Hindi na. Siya po ay nabuhay na maguli at siya po ay naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Merong nabuhay din na maguli sa Biblia. Sino po yon? Sino yung tinawag ng Panginoon? Lazarus. Tumayo ka. So po nabuhay siya. Pero si Lazarus po namatay din eh. At yung mga hari po na meron din pong kapangyarihan tulad nitong kapangyarihan, nangamatay din sila. Walang nanatiling buhay kundi ang Panginoong Jesucristo lang po. Ang lahat ng mga hari po na namuno sa bayang Israel nagkaroon din ng kapangyarihang pamamahala. Pero hindi po sila nagtagal. Kaya po napakagandang encouragement po sa bawat isa sa atin
na kung meron tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos o tayo po ay tinatawag na mga tao ng Diyos, ay meron tayong tagapagligtas na isinilang, hindi para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, kundi upang tayo rin naman ay pangmahalaan niya sa bawat yugto ng ating buhay. Gagabayan tayo ng Diyos. Siya po yung magiging gabay natin sa buhay natin. Hindi natatapos yung pagliligtas ng Diyos, tayo po ay binigyan niya ng walang hanggang buhay. Siya rin po ang magbibigay sa atin ng katiyakan na magiging maayos, magiging ligtas po ang ating buhay at tayo po ay magiging puno ng pagpupuri at pasasalamat lamang sa ating Panginoon. Ang sabi ng Pahayag 17 verse 14, kung ating babasahin dito, sabi dito, ito po ay patungkol sa ating Panginoong Kristo, kung ano yung binigay sa kanyang tala, kung ano yung binigay po sa kanyang pangalan. Sabi sa Revelation o Pahayag 17 verse 14, sabi po diyan, "Pakikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon." At hindi lamang po siya Panginoon ng mga Panginoon. Ang sabi sa talata, at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinatawag at mga pili at ang mga tapat ay nananaig din. So, the Lord Jesus Christ ay hindi lamang po Son of God. He is considered as Kings of Kings and Lord of Lords. So, meron pa po bang tataas sa ganong klaseng titulo? Wala na po, mga kapatid. Kaya, mga minamahal na kapatid, makakaasa tayo na kung itong Diyos na ito ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, kung ito po ay binigay ng biyaya sa atin, makakaasa din tayo, nagagabayan din tayo nitong hari na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natatapos po doon ang gawain at kampanya ng ating Panginoon sa buhay natin. Nananatili po siyang magiging hari ng ating buhay, magiging Panginoon ng ating buhay. Sapagkat ang sabi doon, ibibigay sa kanyang balikat ang pamamahala. Siya ang bahala sa lahat ng mga bagay patungkol sa kanyang mga anak. Kanina, dinidiscuss natin yung response natin, di ba? Kung nakita natin na makikita natin kung ang kaligtasan ay biyaya. Isa sa mga aplikasyon natin, di ba, yung suffering, sabi natin kanina, kung tutusin, every one of us is suffering. Hindi ko lang alam kung anong mga suffering sa inyong buhay. Pero makakaasa tayo kung ang Diyos natin ay Lord of Lords and Kings of Kings, aasahan natin na wala siyang ibang mga bagay na nagagawin para sa ikapapahamak natin. Ito po ay lagi para sa ikabubuti natin. Yun, ganun ang Diyos natin. Ganun ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kaya lagi tayong may malaking pag-asa sa Kanya sapagkat sinasampalatayanan natin kung sino itong Diyos na binigay ng Panginoon para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, hindi lamang po siya tinatawag na Lords of Lords and King of Kings, kundi binigyan siya ng 5 katangi-tanging pangalan na lalong nagbibigay ng malaking pag-asa sa atin kung tunay tayo ay may pagkakilala at relasyon sa Kanya. At ano-ano po itong binigay na pangalan sa ating Panginoong Hesus sa talatang ating binasa. At dito po dadako tayo sa panghuli nating punto. The titles of the Messiah. Ang mga titulo ng Mesias. Hayaan niyo pong basahin natin yung verse number 6, letter C. So sa Isaiah chapter 9, verse 6, letter C sa huling bahagi po. Anong sabi diyan? At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So, 5 distinctives, ibig sabihin katangi-tanging pangalan na hindi natin makikita kahit kay man, kahit sa ating tao. Ito po yung pangalan na itatawag ng Panginoon at ito pong mga pangalan ito ang nagpapakilala kung sino siya, kung ano siyang Diyos. Ano yung una, mga kapatid? Sa talata, kamangha, mangha. Sa English po, it is wonderful. Kahanga-hanga. Yan ang kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga si Jesus dahil siya ang parehong Diyos at
tao. Bakit kamangha-mangha ang ating Panginoong Hesus? Sapagkat siya po ay merong katangiang tao at the same time meron siyang katangiang Diyos. Misteryo nga po kung paano nangyari yon. Pero nakalagay yun sa Biblia na hindi lang po tao ang ating Panginoong Kristo, kundi si Kristo rin ay mismong Diyos. Kaya nakakamangha po yung kanyang pagiging Diyos at pagiging tao. Paano nangyari yun? Pwede bang ang isang pusa at ang isang aso pwedeng maging, anong tatawag natin dun? Pagka nagsama yung pusa sa yung aso. Hindi ko ma-imagine kung ano yung itatawag mo sa kanya eh. Hindi ko ba? Pero ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, Diyos at the same time, tao siya. Yung ba kaya nga siya nagkatawang tao, siya po ay nasaan yung Diyos. Yan ang sabi ng Pilipos. Na ang Panginoong Kristo natin ay nasaan yung Diyos at hinubad niya ito para mag-anyong alipin, para makitulad sa atin. Yun po yung kanyang kaya nga, misteryo talaga yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. Hindi ko kayang ipaliwanag. Kaya nga, ang tanging masasabi natin, wonderful, kamangha-mangha, talaga yung kanyang katangian. Hayaan niyo pong basahin ko po itong komento ni Albert Barnes tungkol sa pinag-aaralan natin, wonderful or kamangha-mangha ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, ito ang kahangahangang pag-ibig kung saan ibinigay sa kanya ng Diyos at kung saan siya dumating, ang paraan ng kanyang kapanganakan ay kahanga-hanga. Imagine niyo po kung bakit kahanga-hanga ang kanyang kapanganakan. Paano nangyari na si Maria po ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Pwede po ba mangyari yon sa natural na kapanganakan? Hindi po pwede mangyari yun eh. Dahil kinakailangan ng itlog ng babae at ng itlog ng lalaki at pagka pinagsama natin, doon mabubuo ang isang bata. Pero ito, kamangha-mangha yung kanyang pagsilang. Paano nangyari yun? Hindi ko ma-imagine kung paano siya nabuntes sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung meron bang isang babae na magsasabi po na siya po ay naglilihit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi po pwede mangyari yun. Imposible po yun na mangyari na siya po ay nabuntes sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Isang beses lang mangyayari yun. Ito po ay sa pamamagitan ni Maria. At ito po ay kamangha-mangha ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yun. Ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pagtangi sa sarili, ang kanyang mga kalungkutan, ang kahanga-hanga, ang kanyang makapangyarihang mga gawa ay kamangha-mangha, ang kanyang namamatay na mga paghihirap ay kahanga-hanga, at ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang kanyang pag-akyat sa langit, at lahat ay angkop upang pukawin ang paghanga at paghanga. Di ba kayo na-amaze? Di ba kayo humahanga kung paano itong Diyos na ito ay nagkatawang tao, na buhay, namatay na maguli. At ngayon po, iba po ay nasa kanan ng trono ng ating Panginoon. Namamahala kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, napakasarap kilalanin kung sino itong Panginoong Jesucristong ito. At kung titingnan natin, hindi lamang po siya tinawag na wonderful sa talata, siya po ay tinawag na ano po, tagapayo. Counselor. Sa English po, tinawag siya counselor. Bakit siya tinawag na counselor ang ating Panginoong Kristo? Sapagkat ang ating pong Panginoong Kristo ay punong-puno ng kaalaman hanggang sa walang hanggan. Hindi na uubos yung kanyang karunungan. Ang totoo nun, sabi ko nga sa inyo, huwag niyo kong tatanungin sa math, mag-aaway tayo. Baka magsuntukan tayo, pagkakagano tayo. Hindi tanong niyo ako sa math. Tanungin niyo ako sa science. Tanungin niyo ako sa English, makasagot ko kayo. Pero pagdating sa math, mga kapatid, hindi ko kaya kayong sagutin sapagkat makakaya ko siyang i-analyze. 1 plus 1, kaya kong sagutin. Pero yung ibang mga tungkol sa algebra, ano ba may mahihirap na math? Ayun, mga galon. Hirap na hirap ako doon. Hindi ko maintindihan kung paano siya nangyayari. Ang hirap na hirap po ako doon, mga kapatid. Pero pagdating po sa karunungan na mula sa Diyos, hindi na uubos. Hindi na uubos ang karunungan. Punong-puno ng kaalaman ng ating Panginoong Kristo. Bakit po siya matatawag natin counselor? Sapagkat siya ang nagbibigay ng payo sa kanyang mga anak na lagi isinasangguni ang ating kapakanan. So, ang Panginoong Kristo po pwedeng magbigay sa iyo ng payo para sa iyong ikabubuti. Kung nangangailangan ka ng kaalaman, kung paano ka mabubuhay nang nararapat sa harapan ng Panginoon, pwede kang sumangguni sa tagapayo. Walang iba kundi ang ating Panginoong
Yesu Kristo. Siya ang dakilang tagapayo na may napakataas na kwalifikasyon upang gabayan at patnubayan ang buong sangkatauhan. Isa sa mga hindi ko sinusuportahan na payo, at maaari po ito po ay narinig nyo na sa ilang mga okasyon, yung payo kung saan ka masaya ay suportahan taka. Isang pagpapayong hindi maganda. Bakit po? Sapagkat kung susundin mo itong payo na ito, susuportahan mo siya kung saan sa masaya. Diba? Hindi ka kontra sa kanya. Paano kung siya po ay masaya sa paggawa ng kasalanan? Susuportahan mo ba siya? Hindi na. Diba? Paano kung masaya siya sa mga bagay na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon? Kaya nga, para hindi mangyari sa atin ang mga bagay na ito, kailangan kilalanin natin ang ating Panginoong Kristo na siyang dakilang tagapayo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, datapos sa kanya kayo nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Kung gusto mong mapanuto ang inyong mga buhay ngayon parang mga kabataan kayo, makinig kayo sa payo ng ating Panginoong Kristo. Kasi ako, produkto ako ng isang matigas na ulo na bata. Hindi ako nakikinig sa mga magulang ko. Ang akala ko sa sarili ko, alam ko na lahat ng mga bagay. Kaya nga nakapag-asawa ako ng maaga eh. Alas 4 pa lang ng umaga, nag-asawa na ako maaga yun. Hindi po, age 17, mga iha. Mga iyo, 17 pa lang. Si Preacher Romel po ay nakapag-asawa na ng maaga. Kasi matigas ang ulo ko eh. Ayaw kong makinig sa Diyos, ayaw kong makinig sa mga magulang ko. Gusto ko gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Pero ang totoo nun, mali yung mga gusto kong gawin. Hindi ko sila pinakikinggan. Kaya ang nangyari sa akin, nasulong ako ngayon sa maagang responsibilidad. Nagbanat ako ng buto para sustinahan ang aking mag-ina. At ang alam nyo, napakahirap ng ganong kalagayan kasi hindi ako ready. Ang alam ko lang, magtatrabaho ko, pero paano magdala ng pamilya, kung paano ko sustinahan ang aking ang minamahal, hindi ko kayang gawin yon. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Dahil niligtas niya ako. Yun doon nagsimula yun. Naging matured ako ngayon. Dati noon, kahit may asawa na ako, nakikipagbarkada pa ako. Opo. Galit na galit yung asawa ko pagka umuwi ako ng madaling araw. Pero dahil, lasing ako noon. Pero dahil po sa awa ng biyaya ng Panginoon, nabago tayo. At ngayon po, sumasangguni ako sa dakilang tagapayo. Kasi nais ko pong maging maayos ang buhay ko eh. Ang sarap ng nakay Kristo, ang sarap na nasa Panginoon kasi magiging maayos ang buhay natin dahil salat tayo sa lahat ng mga bagay. Meron tayong kapayapaan mula sa Diyos. Pwede tayong humingi ng payo mula sa Kanya. Kung nahihirapan kayong magdesisyon sa isang bagay na mahirap, lapit tayo sa Diyos, mag-pray tayo sa Panginoon at siyang magbibigay ng dakilang payo po sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po siya tinatawag na counselor o tagapayo, siya rin po ay tinatawag na mighty God o makapangyarihang Diyos. Itong isisilang na sanggol na ito, hindi lang puno ng karunungan, kundi siya ay puno din ng kalakasan at kapangyarihan. Ang Diyos na ito ay hindi natin kayang sukatin kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan. He can create out of nothing. Kaya niyang lumikha mula sa kawalan. Kaya niyang humati ng dagat. Ano pa? Kaya niyang gamitin ang uwak para magpadala ng pagkain sa isang propeta. Ganon kalaki ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang iligtas ang isang makasalanan, isang lugmok sa kasalanan ng tao, patungo saan? Sa kaliwanagan. Kaya we don't underestimate yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, minsan nagiging judgmental tayo pagdating sa pag-ibanghelyo. Ang ating ibanghelyohan lang, itong tao na ito mukhang kaligtas-ligtas. Pero yung mukhang sanggan o yung mukhang kriminal, ayaw natin bahaginan ng gospel sapagkat para sa atin hindi siya maliligtas. Pero don't do that mga kapatid sapagkat ang Diyos natin, ang ating Panginoong Kristo is a mighty God. Makapangyarihang Diyos. Siya ang may akda ng walang hanggang buhay at kaligayahan. At hindi lamang po yun mga kapatid, siya ang tunay na Diyos na may banal na kalikasan kaya kaya niyang iligtas hanggang sa sukdulan. Yun po ang Diyos na ito. Ito po ang Panginoong Kristo na siyang ibinigay at isisilang ng ating Panginoon.
Nakikita mo ba, mga kapatid, kung paano gumagalaw sa buhay mo itong mighty God na ito? Itong makapangyarihang Diyos na ito. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, nahahanga kayo sa Kanya eh. Dahil hindi mo pa hinihingi, binibigay na. Di ba? Talagang kailangan mo, saktong darating. Ang Diyos ang magbibigay ng mga bagay sapagkat siya ay nagpapakita na siya ay mighty God. Kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Di po ba? Kaya ito ang Diyos na isisilang at ibibigay ng Ama upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po siya mighty God. Siya rin po ay tinatawag na everlasting Father o walang hanggang Ama. Hindi po ibig sabihin nito ng dalawa ang Ama. Hindi po yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, siya ang may akda ng walang hanggang buhay at kaligayahan. Kaya kung gusto mong maging maligaya, gusto mong maging masaya ang buhay mo, sumampalataya ka sa anak. Sumampalataya ka sa binigay ng Ama sa atin at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ang may dala ng walang hanggang buhay at kaligayahan. Makakatagpo kayo ng mga non-believers na mga gwapo. Panandalian lang yung gwapo, no? Lilipas din to, tatanda rin itong kagwapuhan na ito. Pero kung ipapanalangin mo sa Panginoon, ang tunay na makakapareho mo sa buhay, magdadala ito ng kaligayahan. Yung satisfaction ng bagong cellphone, masaya ka lang pagka bago. Pero pagka naluma ito, wala na. Yung pera, kung may pera ka sa bangko, 1,000,000, darating yung pagkakataon, mauubos din yun. Tapos na yung kaligayahan mo. Pero itong Diyos na ito na nagkatawang tao, tinatawag siyang may akda ng walang hanggang buhay at kaligayahan. Siya ang Ama ng kawalang hanggan. Kaya kung gusto nating mabuhay po ng magpakailan pa man, kailangan ilagak natin ang ating tiwala kay Jesus. Sapagkat siya po ang may akda ng walang hanggang buhay. Yung iba po, mga kapatid, akala nila hindi magtatapos, hindi mauubos yung kanilang kayamanan. Akala nila hindi mauubos yung kanilang kalakasan. Akala nila yung kanilang kagandahan at ang kanilang kagwapuan magtatagal. Pero nakita natin sa mundong ito, ang lahat ng mga bagay lumilipas. Lahat ng mga bagay naluluma. Pero ang tanging ang Panginoong Jesucristo lamang po at siya mismo ang hindi kumukupas at ang kanyang mga salita. Kaya napakasarap po na magtiwala sa Diyos na ito na may akda ng walang hanggang buhay at kaligayahan. And then lastly, mga kapatid, hindi lamang po siya tinawag na everlasting Father, hindi lamang siya tinatawag na mighty God, hindi lamang po siya tinatawag na counselor, hindi lamang po siya tinatawag na wonderful, pero tinatawag din po siyang Prince of Peace. Nakalagay po dyan sa talata, Pangulo ng Kapayapaan. Ang Panginoong Jesucristo po, ang siyang nagpapanatili ng kapayapaan. Siya rin po ang nag-utos ng kapayapaan. Siya rin ang lumilikha ng kapayapaan sa kanyang kaharian. Kaya hindi ako natatakot kung magkaagera, China versus Philippines. May laban ba tayo? Parang David Goliath yun, ano? Ang laki ng China. Ang laki ng China, tapos tayo. Pero kung halimbawa ang boxing na ang laban, mananalo tayo. Diba? Ang sinong panlalaban natin, si Pacquiao, di ba? Pwede mong boxing, pero kung labanan ng gano'n, di tayo mananalo. Pero ang totoo nun, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Meron tayong Prince of Peace. And that is our Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo ang ating kapayapaan. Alam niyo po, mga kapatid, napakasarap mabuhay ng mayroong kapayapaan. Minsan, nagugulumihanan tayo. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga alalahanin sa buhay na nababagabag yung isip natin, nababagabag yung puso natin. Paano na po? Nalulungkot tayo kasi hindi natin alam kung anong darating para bukas. Pero kung nakikilala mo itong Prince of Peace na ito, makakasigurado ka, whatever happen, mula ngayon hanggang sa susunod na mga araw, alam natin mayroong kapayapaan mula sa Diyos. Alam nyo, isa sa mga bagay na hindi mabibili ng pera yung kapayapaan. Uusap nga kami ni Tricia kanina. Pagka nag-iisip ka, nai-stress ka, di ba? Nagkakaroon ka ng acid. At the same time,
Hindi nagiging normal yung pagtulog mo kasi punong-puno yung isip mo eh. Nangyari po yun sa akin, mawawala na ako ng trabaho eh. Dahil kasi iniisip ko, Ate Jo, paano na yung mga anak ko? Wala na akong trabaho. Wala na ako sa McDo. And then, at the same time, gusto ko susuplayan yung pangangailangan ng aking mga anak. Yung pangangailangan nila. Pero dumating sa punto na nakita ko na ang Diyos na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Tinignan ko uli yung aking kalagayan. Sabi ko nga, kung ibinigay ng Panginoong Jesucristo, kung binigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, hindi niya kanya ibibigay lahat ng mga bagay na kailangan ko. Siyempre, ibibigay. At hanggang ngayon, nakikita ko yung tinatawag na katapatan ng Panginoon sa buhay ko. Sapagkat naniniwala ako na siya ay nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 1, yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Kung tayo po ay inaring ganap, ibig sabihin, binawalan sala na tayo ng Panginoon dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibabalik at pananatilihin ni Kristo ang kapayapaan na siyang nasira ng ating mga magulang na si Eva at si Adan. Ipagkakasundo niya ang tao at Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay mismo ng kanyang sarili upang ang puot ng Diyos ay mapawi. Yun po ang mismong dala ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan. Kita natin kanina yung mga inawat natin, di ba? Kapayapaan ang dala ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay hindi ang pagbigay ng regalo tuwing December 25. Kasi di ba nangyayari yun, tuwing December 25, magbibigay lang ng regalo. Ang pagkakaroon ng bagong damit, ang paghahanda ng mga masasarap na pagkain at ito pa, pwedeng wala ang mga ito at makapagse-celebrate ka pa rin ng Pasko dahil ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay tungkol kay Kristo. You can celebrate Christmas kahit wala yun. Dahil hindi yun ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Sabi ko nga sa inyo, araw-araw pwede kang mag-celebrate ng Christmas. Araw-araw pwede kang magbigay. Araw-araw pwede kang maghanda. Kumain ka ng masarap na pagkain. Araw-araw pwede kang magsuot ng bagong damit. Pwede po yun, mga kapatid. Hindi ang sarili mo ang bida tulad ng ginagawa ng iba tuwing sasapit ang Pasko. Minsan kasi nagiging bida. Sabi nila, ang Christmas daw para saan? Para sa mga bata. Yun ang marinig mo eh. Pero mali yung banggit na yun. Hindi po ganun ang Christmas. Ang sentro ng Pasko ay si Kristo at ang ibinigay niyang pag-asa sa bawat isa sa atin na hindi na tayo makatatanggap ng puot ng Diyos dahil mismo na siya ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. Merong isang bata na isinilang. Merong isang lalaki na ibibigay ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At aakuin niya lahat ang buot ng Diyos. Ipapako niya yung kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo kahit wala siyang kasalanan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yun yung pag-asang dala ng Kapaskuhan ito. Yun po yun, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay may tunay na pagkakilala at relasyon kay Kristo, dapat araw-araw ay Pasko, hindi ng December 25. Dahil pwede mong alalahanin ang pag-ibig at awan ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Kung ikaw ay may relasyon at tunay na pagkakilala sa Kanya, kung nakatanggap ka na ng kaligtasan mula sa Kanya. At kung ikaw naman, mga kapatid, ay walang tunay na pag-asa, kung ikaw ay walang pagkakilala at relasyon kay Kristo, ay malaki pa rin ang pag-asa mo. Malaki pa rin ang iyong pag-asa mo na maranasan ng kanyang pag-ibig at awa kung magsisisi ka sa iyong kasalanan at magmamakaawa ka na iligtas kanya nang sa gayon ay maging malinaw at maging tunay ang totoo ang Pasko sa buhay mo. The only persons that can celebrate really, truly the Christmas ay yung mga taong niligtas lamang ng Panginoon. Pero kung ikaw hindi ka pa ligtas, pwede ka pa rin mag-celebrate ng Pasko. Mas malaki nga yung pag-asa mo ngayon kaysa dati. Sapagkat meron kang pag-asa na manggagaling kay Kristo. Magmakaawa ka sa Panginoon. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at lumapit ka sa Kanya na iligtas Kanya. Sapagkat kung hindi mangyayari ito, mga kapatid, hindi magiging totoo ang Pasko. So magiging tradisyon lamang ito sa bawat isa sa atin. Dalangin ko na nawa
makatanggap ka ng regalo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Nawa, mga kapatid, ang pangangaral na ito ay nagbigay ng linaw sa atin na kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay tungkol kay Kristo at kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng napakalaking pag-asa sa Diyos.